Anak ko, ito usap-usapan ngayon ang pagbibigay at pag-aalaga sa Manila Zoo ng bagong Lion Cub. Ano-ano nga ba ang dapat na tinitingnang proseso na pagdadaanan bago mag-alaga ng mga exotic na hayop gaya ng Lion Cub? Para masagot yan, makakapanayam natin mga suki si Regional Executive Director Attorney Michael Drake Matias mula sa Department of Environment and Natural Resources National Capital Region. Magandang gabi po at welcome po sa Dapat Alam Mo. Magandang gabi po, Ma'am Susan, at inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Okay, opo. Okay, sir. Ano ba mga requirements na kailangan ng mga zoo para makapag-alaga ng ganitong uri ng hayop? Pag-aalaga po tayo ng mga wildlife, required po na kumuha sa amin ng Certificate of Wildlife Registration to establish po yung kanyang financial and technical capability para po mapangalagaan po itong mga wildlife po na kanilang aalagaan. Apo. Ay, Director, pwede bang mag-alaga nito kahit nasa bahay lang? Ano-ano yung mga dapat ihanda ng mga gusto mag-alaga ng mga leon o kahit tigre? Hindi po lahat ay allowed unless you will be able to prove to the department that you are technically and financially capable po sa pag-aalaga po. Lalo na po nung nabanggit po natin na kung leon po yun, o tigre, considering na may impact po ito, not only dun sa wildlife, but even dun sa public po. Sir, yung wild instinct ng mga hayop, hindi naman yan nawawala. Ano-ano ba ang dapat pagandaan ng mga caretaker ng malalaking exotic animals para masigurong ligtas po sila? Hello, sir. Hello po. Yes, sir. Ano po ba kailangan gawin ng mga mag-aalaga ng mga hayop para masigurong ligtas po sila dahil malalaki itong mga animals sa kanila pong aalagaan? Sa regulasyon po natin, required po na yung welfare ng animal ay napapangalagaan, like yung containment area po o yung paglalagakan po ng animal ay malaya po siyang nakakakilos. So ito po yung isa sa mga bagay na kinukonsidera po natin when we do inspection ng mga areas po na breeding po o nag-aalaga ng mga wildlife. And for other po, for example, in general po, meron po kasi tayong yung Animal Welfare Act that is also being monitored by the Department of Agriculture to the Bureau of Animal Industries po. So, kailangan talaga meron kang So, kakayahan, ang pagkuha po kaalaman. ng permit, titingnan niyo po ay dalawang bagay. Ulitin po natin. Ang una po ay financial capability at ang pangalawa po ay space na paglalagyan po ng hayop. Ano po? Attorney? Hello, sir? Attorney. Yes, sir. Apo. Opo. Ibang tanong na lang po. Kaugnay sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng hayop, may makakapanayam din tayo na may 7 alagang Siberian Tigers. Si Al Timplamalon, na kung ituring niya mga alaga na parang maliliit na hayop lang daw. Bukod sa bonding, may mga matututunan na rin daw ang mga tigre na ilang skills. Nakakabilib at nakakatakot yan, ha? Para malaman ang kwento, makakapanayam natin live mula sa Davao Occidental si Al Timplamalon. Magandang gabi sa iyo, Al. Magandang gabi po. Ayun, sir. Yun. Al, saan ba galing ang mga Siberian Tigers na inaalagaan mo? Galing po ito sa crocodile part sa Davao, tapos binili ng amo ko. Oo. So, ikaw yung caretaker. Paano may naalagaan yung mga ganyang kalaking hayop, Al? Di ba mahirap? Hindi naman mahirap kasi dumating yun dito sa yung unang-una talaga si Thor. Lalaki. 3 buwan ako na nag-alaga, tapos ako na nagpaanak. Tapos yung pangalawang dumating dito, yung nanay nila si Athena. Tapos nag-breed ako eh. Tapos ito yung anak niya, 5 piraso po ito. Ang lalaki ito. Magkano po ang gastos po natin sa magpapakain po niyan, sir? Everyday 45 kilos and 40-45 kilos everyday. Nang ano pong klaseng karne? Baboy, baka, manok? Manok po, tapos dressed chicken, tapos minsan pakain ako ng baka po. Ito po ba mga tigring ito ay sanay po sa tao o ito po yung nakuha nyo ng malaki na? Ito po, sanay na ito. Kasi pwede na makalapit na po dito lang sa labas. Dito sa loob, ako lang po talaga dito sa loob.
Ano po ang Papasok mga na tiger. safeguard po natin, dahil yan po yung mga wild animals, pag yan po ay nainis, nangagat, nangalmot, ano po ang pwede natin gawin? Ito po talaga, kailangan talaga kapag hindi ka sanay sa tiger, hindi ka dapat pumasok talaga. Gaya sa akin, kasi alam ko na yung ugali ng tiger ko, anong oras talaga ako papasok, kahit anong oras, alam ko na yung ugali. O sa ibang tao, hindi talaga pwede. Para sa Gaano katagal bago ka nagkaroon ng ganyan, yung nakakalapit ka na at alam mong hindi ka na niya sasakmalin, kakagate, gaano katagal? Ano po, pagdating dito po, hinawakan ko talaga yung tiger kasi mahilig ako sa hayop eh. Talaga? Yes po. Hinawakan niya. Pag- Hindi ka na... pinatid dito. Oh. Ano? May mga pagkakataon ba na ano yan? May nagiging, ano tawag doon sa kuya, parang wild, ganyan. Nangangagat, Oo, nangangalmot. kasi minsan yung mga alaga nating aso at pusa. Ha? Sige. Para sa akin, hindi na wala pa man sa nangyari talaga sa akin dito kasi tinuturuan ko talaga. Matagal kami nagsama dito sa tatay niya kasi umabot ng 10 years eh. Oo. Al, paano kung makatakas yung mga tiger na yan? Anong gagawin natin? Dito kaya kailangan po, dito naman safety naman talaga ditong kulungan ng tiger talaga, hindi talaga makalabas. Safe talaga. Hindi sila wala pa naman silang mga nakagat, na kalmot ng mga ibang tao. Wala talaga po kasi safety talaga yung lagyan ng tiger dito. Ang bahay nila talaga. Ayun ako. Ilan yung 7? Maraming salamat, Al, sa pagbabahagi mo sa amin ng... Ayan, sana. Aba, ayan. Ayan, oh. Ang laki. Ilang taon na yan? Ito, 1 month pa ito. Ito, One month, ito tumayo. So, kuting pa yan. Kunting pa. 1 1 month pa lang yan. Ito ba mga Yes, tigers po. mo, Ale, diklod? Tinanggalan ba ng ano yan, ng kuko? Kuko? O buo pa yung kuko niya? Yes po. Yang bang mga tigers na nagdiklod, tinanggal ba yung mga kuko niyan o nandyan pa yung mga kuko? Yung 6 na tiger, hindi pa tinatanggalan po. Yung isang tiger, yung tatay na, tinatanggalan na namin po. Wala na. Okay, naku, ang ganda sana tignan. Okay, maraming salamat, Al, sa pagbahagi sa amin ng iyong amazing kwento sa pag-aalaga ng malupet mong mga tigre.